ko na pala pwedeng sabihin yun. Hindi ko pa pala nakwento ko yung kay Boss Dada at kay Coach Oli. Kwento ko bukas. Paalala nyo. Boss Dada, Coach Oli, may kikwento pa pala ako sa inyo. Nakalimutan ko ikwento, hindi ko nakikwento. Sinabi ni PRD na hindi niya sinabi dyan. Bukas na lang. Baka mamaya mabasa yung message natin. Ha? Clue! Wag na. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtataka raw ang tila Stress na to, oh. Hoy! Baka sumunod ka kay Remulla. Easy, yung taba mo sa katawan. Kapal na mukha mo, banat ba? Kala mo di ka naman mataba. Exercise din. Alam mo na, pag stress, nakakaano ng buhay yan. Ha? Huwag ka masyado ma-stress. Tigil-tigilan nyo na kasi ano na yan, PI na yan eh. pagbaliktad ni Duterte sa isyu ng pag-amyenda sa konstitusyon. Matatandaan noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Mga kapatid, may Los Baños. Ay nako, anyway. Anyway, Romualdez, alam mo, sa totoo lang, siguro pag natutulog ka, nababangungot ka na, at naisip mo, ba't ko ba kasi iinisip to? Ang gulo tuloy ng... Hindi, alam mo, sa totoo lang, si Pangulong Duterte, kita nyo naman eh, di ba? Si Pangulong Duterte, hindi ho ganid sa kapangyarihan yan. Hindi ho yan ng tipo ng tao na ginagawa lang niya ito para ho siya'y mapalitan at tapos ipalit yung anak niya. Hindi ho, ganito istorya niyan. Si Pangulong Duterte, pansinin nyo, di ba, marami sa atin napoprostrate niya minsan. Bakit? Habang lahat ng tao bumabanat na kay Marcos, sasabihin niya, I still support Marcos. Hindi nyo ba naisip yun? Ganun ho si Pangulong Duterte. Hindi ho kasi siya yung tipo ng ibang oposisyon na baka kontra lang, kakaupo pa lang. Ano sabi niya nung kauupo niya? Suportahan natin ang mga Marcos. Suportahan natin. Nasa iisang bansa tayo. Until ngayon. Kaya lang nagkaleche-leche ito dahil dito kay Romualdez. Yun ho ang totoo. Kaya nagkaleche-leche ho ito. Kung hindi sana pakikialaman niya kasi nakita niya eh. Alam nyo, every time na nag-uusap po kami, kitang-kita mo yung puso ni Pangulong Duterte. Nakikita niya kasi na gusto lang nilang magtagal sa posisyon. Ayaw niya yun. Kasi yan ang demokrasya eh. Diba? Yan po yung demokrasya. Hayaan mo ang tao ang magdesisyon kung sino ang mga susunod na leader. Diba? O, hayaan nyo po. Yun yung nakikita niya. Kaya siya na-trigger sobra nitong PI. Bakit to? Kasi pambihira naman. Lantaran yung ginagawang pambibili sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, Speaker Romualdez, ikaw may salarin kung bakit nagkakagulo bayan natin ngayon. Kaya ewan ko nga dito kay Marcos eh. Bangag ho ba kayo at hindi nyo mapansin yan? Hindi mo ako nagsabi noon si PRRD. Hindi, ganun nga yung tanong ko eh. Yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano ba? Hindi mo ba napapansin na walang ang kaya nagkakagulo tong bayan natin dahil dun sa pinsan mo? Ikaw naman, parang wala kang ginagawa. Kaya ngayon yung tanong niya eh. Hindi niya tanong, sinabi niya eh. Na may bangag tayong presidente, hanggang ngayon, bangag pa rin. Yun yung sinasabi. Diba? Kaya nga naman, if you still want to save your name, Mr. President, if you still want to save your family, Mr. President, sibakin niyo to si Romualdez. Siya ho talaga ang panggulo sa inyong administrasyon. Ako naniniwala ako, totoo to, naniniwala ako
na pag ginawa ni Marcos yan, medyo hihinahon si Pangulong Duterte. Yun ang totoo. Sa tingin ko mukhang hihinahon si Pangulong Duterte sa banat pag etong si Romualdez napatalsik talaga umalis bilang speaker at mapalitan ng iba. Kasi yan lang naman talaga ng gugulo eh. Yan ang napansin niyang nang gugulo. Yan at saka yung asawa. Yung asawa, di mo naman maalis sa tabi yun. Hindi maalis yun. Ang pwede lang sabihin doon, manahimik siya. Huwag siyang pakialamero. Pwede yun. Pero yung aalisin, huwag kayong ganun. Asawa pa rin yun. Hindi naman tayo papayag sa divorce, di ba? Binoto nyo yan eh. So ano lang ang punto dito? Sana makapag-isip si Marcos. Alam mo, it's not too late. It's not too late to remove Romualdez as speaker. Or, ikaw ang ma-remove. Tsinini! May tugtog pa no? Tsinini! Hindi totoo naman eh. Mamili ka, Mr. President. Ikaw o si Romualdez? Sa tingin ko ito naman sa tingin ko lang naman to. Sa tingin ko, si Pangulong Duterte medyo hihinahon siya eh. Pag nakita niyang itinigil na yung mga pagpapalit ng konstitusyon. Kasi kung babasahin mo at pakikinggan mo yung speech niya, yun lang naman ang punot dulo nun eh. Yung panggagago sa konstitusyon, yun ang punot dulo nun. Yung gusto nila ma-retain, yun lang. Sabi dito isa, pwede bang all of the above? Isa-isa lang kayo naman. Huwag naman sabay-sabay. Pwede bang silang tatlo? Isa lang, easy. Alam kong init na init kayo, pero ganun talaga eh. Eto nga. Sige nga, magkainit-init tayo. Ang tanong, kayong mga init na init dyan, at gusto nyo talaga may mangyari sa bayan natin, gusto nyo talaga mapatalsik ang bangang na presidente according to PRRD, gusto nyo talaga, si Romualdez, gusto nyo matanggal din, mag-subscribe muna kayo. Mag-subscribe nga, ayaw nyong gawin eh. Tapos sasabihin nyo pa, mag-people power tayo sa karsada. Subscribe nga, ayaw nyong gawin, mag-subscribe pa. Napakatamad nyo. Hindi, biro lang. Binabanata, pati yung mga subscriber. Binibiro ko lang kayo. Kasi iba dyan, kasi banat bay na sa TV ako nanunood. Pero kaisa mo ko para sa bayan. Para sa bayan pala, di konting effort naman mag-subscribe. Pinagalitan. Biro lang po nagganto lang po ako maglambing. Kaya nga hiniwalayan ako ng mga jowa ko eh. Wow, jowa marami talaga. Hindi naman siya sabay-sabay eh. Mga ano lang naman, XX. XX talaga. Kapal na mukha mo talaga banat ba no? Hindi, kasi nga, ganito lang ako maglambing. Yung medyo nangaasar. Ayan na, mag-subscribe na. Ayan. Thank you very much. Ano yan? Sabi nito, si Bagong Lipunan, may sariling mundo. Ang topic niya, kami pa rin. Wala na. Dinaig niya pa si Lisa Marcos sa kapikunan. Pikon na yung animal na, umiiyak na yan eh. Alam mo ako bakit umiiyak yung animal na yan? Kasi, pambira, bingo na ako eh. Bingo. Bakla ang puta. Bingo na ako eh, bingo. Diba? O, tingnan mo, hindi bumabanat si Banat Bay, bingo ako. Diba? Tapos, biglang 2 beses makakasama si PRRD. Bingo talaga eh. Tanga eh. Di ba? Tapos sasabihin niya, bingo ko. Ano ngayon? Ano nangyayari ngayon?
Ganito pa ang binayaran? Ang bihira. Luging-lugi naman na nagbayad. Ay, nako. Bingo! Alam mo, Garski, mahilig talaga magbingo yung si Bagong Lipunan. Paano ho ba maglaro ng bingo? Hindi nyo alam. Yan ang hirap sa inyo eh. Ganito maglaro ng bingo. Kunwari, ito yung kunwari, ito yung lagayan ng bola. Di ba? Yung mga dating laruan ng bingo, mga ganyan. Oh, yanin na natin. Tapos biglang, okay, sa letrang B. Ganon. Ganon ang bingo eh. Tama, mali. Oh. Di ba? Kunwari, meron laman sa loob. Oh. Ano na natin? Anong letra susunod? Letrang O. O50. Pagbunot sa ganyan. O50. Ganon. Mahilig talaga magbingo yan. Ay, nako. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much at magkita-kita po uli tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanonood. Dapat po mga kababayan, matik na yan. Pagka tayo po nanonood, like and subscribe po tayo tapos i-share na rin po natin. Alam nyo, ulitin ko ha, hindi po ako nagpapa-share o nagpapa-like sa inyo dahil gusto kong dumami ang viewers. That's not my point. My point here is para may paliwanag sa ibang tao yung nangyayari sa bayan natin. Kasi marami pa rin po ang minsan hindi nila alam yung nangyayari. So, importante. Kaya nga sa akin, sabi ko nga sa inyo eh, kung gusto ninyo para hindi ako kumita sa views, upload na lang ninyo sa page nyo. Gumawa na lang kayo ng YouTube tapos i-upload nyo to. Malaya kayo. Hindi ako madamot. Hindi ako for the views dito. Kahit kunin nyo, ino-authorize ko kayong kunin nyo. Chap-chapin ninyo, i-spread ninyo para kayo ang kumita, hindi ako. Maliwanag. Ngayon, kung hindi kayo matyagang gumawa nun, edi i-share nyo na lang ito. Yun lang naman sa akin, di ba po? Maraming salamat po. God bless everyone. Iwan ko lang po kayo ha, kasi masyadong masama na mundo ngayon. Iwan ko naman kayo sa maganda-gandang Hala, hindi ko ata nalagay. Yan. Kasi, pasensya na eh. Ay, hindi, nailagay ko yun. Wait lang. Wait. Hindi. Dito yun eh. Ay, bukas na lang po. Maraming salamat po. Kita-kits na lang tayo bukas. God bless everyone. Bukas po muna. Pasensya na, hindi ko po nailagay yung ni Pastor Bong. Maganda ho yun eh, yung sinabi niya. Kaya lang eh, parang hindi ko nailagay. Okay? So, sorry po. Bukas na lang po. Kita-kits ulit tayo. Thank you. God bless everyone. Bye-bye.